wheelchair. Dahil sa libreng therapy na handog ng GMA Kapuso Foundation sa kanya, mas malumanay na rin ang pagkilos ni Elno. Bukod doon, hinandugan din natin siya ng pagkakataon na makita at makausap ang kanyang idolong si BJ Tolitz Forbes. Katulad pa rin ng dati, pinagbubuti niya ang kanyang pag-aaral. Okay na okay ang kanyang pag-communicate, very high sounding ang mga words na ginagamit. Sa mental aspect, hindi na siya dapat sa level ng grade 1. Hindi natin ma-pinpoint kung anong level, pero talagang he needs to be accelerated right this year. Masaya po ako. Dahil ba niya, accelerate na po ako. Hindi na po ako dadaan sa grade 2, grade 3, grade 4. Pananampalataya sa Panginoon. And then, nakita ko sa anak ko yung kanyang talagang matutuwa ka bilang isang magulang na yun sa pagtsatsaga ko, tinutulungan niya ako. Kasi sabi ko sa kanya, tulungan tayo anak. Katulad ng ibang mga bata, pangarap din ni Elno na makatulong sa kanyang pamilya. Kaya kahit anumang pagsubok ang dumating, nananatiling matatag ang ating bida. Kung ano mo yung binibigay niyo, maraming salamat mo. Bilang pakikiisa po sa National Disability Prevention and Rehabilitation Week, si Elno ay makatatanggap ng isa sa 50 wheelchairs na ipamimigay ng GMA Kapuso Foundation. At kayo rin po mga kapuso ay maaaring makatanggap ng wheelchair. Kung kayo ay nasa edad 14 hanggang 50 at may rekomendasyon mula sa doktor, tumawag lamang po sa tanggapan ng GMA Kapuso Foundation sa mga numerong nakikita nyo sa inyong mga screen. At baka kayo na po ang mabiyayaan ng isa sa mga wheelchair. Samantala, Negros Occidental niyanig ang magnitude 6.2 na lindol pasado alas 4 ng madaling araw kanina. At sa karagdagang detalye, makausap natin si Dr. Bartolome Bautista, PHIVOLCS Deputy Director. Deputy Director Bautista, good morning po. Hello, good morning, Igan. Opo, ano na po ang latest na pagbabantay nyo rito sa lindol na tumama sa Negros Occidental? Bali, may na-detect pong lindol ng PHIVOLCS kanina mga bandang alas 4:47 ng umaga, madaling araw. At may lalim na 17 kilometers po ang epicenter ng lindol na to. At may magnitude na 6.2. 6.2 po ang magnitude, ang lakas nito. At naramdaman sa iba't ibang parte ng area na yon. Sa paligid ng epicenter, pinakamalapit na area na nakaramdam ay ang Sipalay City, intensity 5. Doon po tayo nakakuha ng report. And then intensity 4 naman sa Oton, Iloilo, Dumaguete City, Binalbagan, Inagaran, at Sibulan. Intensity 3 naman sa San Jose, Antique, Dapitan City, Talisay City, Negros Occidental. At intensity 2 sa Cagayan de Oro City, Dipolog City, La Carlota City, Negros Occidental, at La Castellana, Negros Occidental. Yun po yung mga report at sa ngayon may nag-investigate na kami kung may damage na nangyari ron. Pero 6.2, may kalakasan ito, Director, ano? Pero nasa dagat po ito eh. Okay. Wala naman itong tsunami na na-generate. Dahil may kalayuan sa kalupahan, so wala tayong masyadong na-expect na damage. May natanggap ako na may mga aftershocks pa ho, Director? May dalawa tayong aftershock din na-detect, ano? Pero maliliit na lang ito, magnitude 5 ang range ng yung... May kaugnayan ito doon sa kahapon na lindol din sa Negros Occidental? Opo, medyo may relationship ito. Parang may mga foreshocks na maliliit muna bago nagkaroon tayo nitong malakas na... Okay. Director, salamat po. Good morning. Sige po, thank you very much. Maraming salamat. PHIVOLCS Deputy Director Bartolome Bautista. Samantala, latest po sa Showbiz News, ihatid na po ni Luan D. Luan.
Thanks, Igan. Magkahalong saya at lungkot ang naramdaman ng cast ng Harry Potter film series ngayong ipinapalabas na ang huling installment ng pelikula. Last year pa po natapos ang production ng Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2, pero hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa kanilang isipan ang mga pinagdaanan nila sa shooting. 2001 ang lumabas sa mga sinehan ang unang Harry Potter movie at ngayong mamamaalam na ang film series, abang buhay daw nilang dadalhin ang mga alaala at experiences sa set. Yeah, it was quite moving. I mean, it has been hard for me ever since we wrapped a year ago. I was kind of left with this quite empty feeling after we finished, and I didn't really know what to do with myself. It's going to take a while, I think, for it to really sink in. And yeah, I think these last few weeks, it's kind of brought it all back, and it's really sad. And as I say, it's going to take a while for it to really for me to accept it's over, I think. It's been a great experience, and I know I'm going to look back with only cherished memories. Actress model Halle Berry napatawag sa 911 nitong Sunday. Yan ay matapos niyang makitang may umaaligid daw na lalaki sa kanyang bahay sa Los Angeles, California sa Amerika. Pero nang dumating ang mga otoridad, wala na ang lalaki. Agad na nag-inspeksyon ng 3 police mobile at isang chopper sa property ng aktres. Pinaniniwala ang isang paparazzi ang nagmamatsyag sa bahay ni Halle para maispatan siya at ang kanyang anak. Sa ngayon ay wala pang detalyeng inilalabas sa pagkakakilanlan ng lalaki. Abangan niyo iba pang mainit na chika, mamaya lang. At ang init namin mamaya, taxi bumangga sa concrete barrier sa EDSA Cubao sa Quezon City. At isang lalaki nakamotorsiklo patay matapos barilin sa Pasig City. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya.